All right. Hello, everyone. Good morning. Good morning to everyone who's in the Zoom today. So it's a good morning, right? Kahit na afternoon yung webinar natin ngayon, it's still a good morning when we are in real estate. Kamusta po kayo, guys? Kamusta po kayo? I hope you guys are all doing well today. So excited po ba tayo sa ating session, sa ating learning session this afternoon? So if you guys are excited, type nyo naman po excited in the chat. So wag po tayong mahiya. Chat lang po kayo sa ating chat box. Ayan. So madaming excited ngayon na matuto sa ating learning session. Wow! Game na game ang ating mga real estate professionals. I like that. Very participative. Okay. So before we start, of course, I would like to know where you guys are from. So taga saan po kayo? Feel free to type it in the chat and let's have a quick shout out po sa ating mga participants today. So taga saan po kayo? Type nyo po sa ating chat box. So we have from Mexico, Pampanga, Bicol, San Fernando, Pampanga, Liluan, Cebu, QC, Cavite, Marikina, Antipolo, Dasmariñas, Cavite, from Cebu, Bulacan. Wow, ang dami. From I can see different places from all over the Philippines. Wow. So guys, we are so happy to have you here this afternoon. So thank you po for spending your Monday afternoon with us. So welcome po sa inyong lahat. Okay, so another question is sino-sino po dito yung mga first-timers? So kung first time nyo pa lang po na makapag-join sa ating Dazzle session, type nyo po sa chat 1, number 1. Type nyo po if first time nyo pa lang mag-attend. And if ilang beses na po kayo nakapag-join, whether sa ating Dazzle Mondays or sa ating Dazzle webinar sessions, type number 2 naman. Ayun. So, I can see a lot of number 1. So, madami tayong mga first-timers. And meron din po tayong mga second-timers. And yung iba ilang beses nagkakapag-join. Wow. So, ayun. Welcome po to our Dazzle webinar series. So, here at Dazzle, we do have free learning sessions po for you guys, for real estate professionals. So, lahat ba ng mga participants natin ngayon are real estate professionals? So, if you are a real estate broker, type nyo naman po REB in the chat. So, kung salesperson naman po kayo, type nyo po RES. Kung consultant, REC, and of course, REA. Ayun, so ang daming mga real estate salespersons, meron ding mga brokers. Ayun. Grabe, napaka-active talaga ng ating mga real estate professionals. Grabe. Okay. So, allow me to share my screen po muna. Okay. So, again, I hope everyone is ready. So, ready and excited ba ang lahat sa session natin ngayon? Okay, so our topic for this afternoon is about Facebook Reels marketing for real estate. So, of course, this webinar is powered by Brookie Technologies and Dazzle. So, for those na hindi pa alam kung sino yung Brookie and yung Dazzle, so we are a property tech company po. So, our flagship product is Brookie. And what we do is we are partnered with real estate developers and we provide portals such as Buyer's Portal, Seller's Portal, and mga mobile apps. And just recently, we launched another product which is si Dazzle. So si Dazzle naman po, for those who don't know yet, isa po siyang productivity tool para sa ating mga real estate brokers and salespersons. So if you're a real estate broker or salesperson, then definitely you can benefit from Dazzle. And later on, we are going to share more about that. All right, so just a quick lang na info about Dazzle is si Dazzle po is your ultimate real estate productivity tool. So what does Dazzle do? So with Dazzle, you can become a real estate pro by organizing your projects and listings in one easy-to-access place. So not just that, because with Dazzle, you can impress your buyers with your own personal real estate website, which is very easy to do. And ipapakita natin yan mamaya. And of course, with Dazzle, you can collaborate faster with your team
with our upcoming agency feature. And of course, I would like to introduce myself. I am Shannon Hamdan, a Dazzle Sales Associate, and I will be your host this afternoon. Okay, so before we get started, allow me to share with you to remind you a few webinar house rules. So, okay. So, mahina daw yung audio ko. Alright. So, first, webinar house rules po natin is upon entering, please change your name to your name and position. So, for example, yung name po ninyo is Juan Cruz and you are a real estate broker. So, lagay niyo po dyan Juan Cruz REB. Okay. So, next rule is please mute your microphone while the webinar is ongoing. So para po hindi natin ma-distract yung speaker po natin and of course our other participants who are listening. And of course, we are encouraging you guys to use the chat for your questions. So this will be answered during the Q&A portion at the very end of our program. So reserve niyo lang po yung mga questions po ninyo. And of course, the webinar may be recorded, and actually it is being recorded right now and replayed after the event. And of course, feel free to participate and have fun. Okay, so before I will introduce our speaker today, I know you guys are excited to learn from her. So before that, I would like to invite you guys to join to our Dazzle Facebook community. So dito po sa ating community, dito natin ina-announce yung mga events po natin, mga upcoming webinars, and actually po, meron na tayong mga previous webinars. So yung mga webinars natin before, we had Facebook ads marketing, meron din tayong TikTok marketing. We also had a speaker, which is si Sir Bobet Emmanuel Santos, and he talked about selling by the numbers. And just recently lang din is from the same speaker na meron tayo ngayon is she talked about YouTube marketing naman. Alright, so guys, I hope you guys will join us sa ating communities for you to be updated po sa ating mga recent activities. So, share ko lang din po sa inyo ang ating community links. Ay, ayun. So, join po kayo dyan. Nandyan po yung links sa ating chat. Okay. So, of course, I would love to introduce our speaker this afternoon. So, she is a licensed broker, a YouTuber, a vlogger, and a lifestyle host. And she is also the founder of Home Search Philippines with over 148,000 Facebook followers. Wow! So let me give the floor to our speaker, Ms. Eva Barines. Ayan. Hi, salamat naman. Kamusta? Nakita niyo na ba ako? Ayan. Sino nakakita sa akin? Pwedeng mag-type para alam kong hindi lang ako ang nakakita sa aking sarili. Ayan, nakita niyo na ba ako? Can you see me? Anong color ng damit ko kung talagang nakita na ako ng mga kasama ko, mga kapareho kong mga brokers, mga agents. So, pwede ko na rin i-share ang aking screen. By the way, meron na ba nakakakilala sa akin dito? Napanood niyo na ba ako before? Shannon, request ko ha, ayun, mag-share na ako ng screen. Ayan. So mag-start na tayo kasi alam ko excited na kayo na makabenta, madagdagan ng benta at tumami ang leads. Yung ba yung reason kung bakit din kayo ma-attend ng mga ganito klaseng webinar? Kasi nga, syempre kailangan nating laging mas marami yung benta kaysa last month. So this actually para sa akin kung na-experience nyo din, itong mga third quarter, ito na yung lalo na itong month October, November, isa to sa mga pinakamaraming kaming nabibenta. Tapos towards December medyo nababawasan kasi yung mga tao busy busy sa Christmas, mabili ng mga panregalo, mag-Christmas party. So parang sabihin nila next year na. Pero we still have month of October and November doon sa mga time na yun. Yun naman yung peak. Parang ang daming mga buyers na bumibili. Kasi nga bago mag-Christmas gusto nilang bumili. So, let's dive sa ating real estate FB Reels Mastery.
And my name is Eva. Kung napanood nyo na ako, lagi kong sinasabi sa YouTube ko, especially kasi long form yun yung sinasabi ko. My name is Eva and I am your real estate broker friend that you can call or message. Di ba? Kung naano nyo na ba yun? Narinig nyo na ba yun before? O sige, move na tayo. So, medyo matagal na akong broker. Way back 2008 pa siguro, nag-start na ako mag-broker. So, basta may kinalaman sa real estate, pati yung mga nagde-develop din kami ng mga houses. Pero mas ano kasi ako mas benta, mas sale yung aking pinagkakaabalahan. Pero aside dyan, syempre may mga sidelines tayo. So sa ating mga viewers ngayon, meron tayong 99 participants. So pa-request muna bago talaga tayo mag-start. Para naman may idea kayo kung sino yung nag-webinar sa inyo or nakakausap nyo dito or na nakikita nyo. Syempre, lambing ko naman na paki-follow na lang ako sa ating mga social media account para at least alam nyo kung paano gagawin. Kasi somehow, nagtuturo din ako dito sa mga social media account na to eh. Tapos pwede nyo siyang gayahin, syempre, pag sa mga sarili nyong YouTube. Kaya yan, ayan yung ating YouTube channel. Sa Instagram, meron din. Ito, pinakabago tong Instagram account ko. Tapos, syempre, yung ating pag-uusapan ngayon, yung Facebook Reels. So, iyan ako sa Facebook. Tapos, syempre sa TikTok, lahat ng mga social media, dapat active tayo. So, ayan, palambing naman sa mga ating 99 participants ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow, pwede mo akong i-follow para at least kaya mong somehow pwede mong gayahin kung ano yung mga ginagawa ko para makatulong sa pagdami ng ating mga benta. Lalo syempre nagsisimula yan sa inquiries. So para dumami yung inquiry mo, na eventually magiging benta kapag na-assist mo ng maayos yung buyer. So bakit ko ba pinakita yung mga yon, yung mga social media account ko? Kasi sabi nila, social media should be your best employee. It never sleeps, takes no breaks, and is always ready to engage with your audience. So, ang tanong ko sa ating mga participants ngayon, kumpleto na ba ang mga social media account nyo para sa inyong real estate business? O personal lang yung mga social media nyo? Pwede nyong i-type. Mas maganda sana kung kung you have your personal social media account, kagaya yung mga pinakita ko kanina, or pwede rin naman na you have your business social media account, yung para talaga sa real estate firm nyo, para at least ma-separate nyo yung mga pang-personal tsaka yung mga pang-business niyo. Okay? So, konting konting trivia. Kasi ito ang malalaman nyo ngayon, how to unlock the power of FB Reels para ma-boost naman yung credibility nyo. At saka syempre, isa sa mga pinaka-importante, dumami talaga yung ating benta. So bago nyo malaman yan, magkaroon muna tayo ng konting trivia about FB Reels. Pero syempre magsimula tayo sa Facebook. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay top 5 na pinakamaraming user ng Facebook? Sa buong mundo top 5 tayo. Syempre, number 1 yung India kasi naman marami talaga silang population. Tapos United States, dahil napakalaki naman talaga ng Amerika, parang tuldok lang tayo sa ng Amerika sa state nila. Tapos Indonesia, Brazil, and then the Philippines. Nung year 2020 to 2021, ang count natin na active users to Facebook, nasa mga 91 million. So that was 2021-2020. 2020 to 2021. 2023 na ngayon. That means yung 91 million, malamang nasa mga 100 million na to today. Pero wala pa kasing nilalabas na official count sa online. So dito muna tayo nag-visa kung ano talaga yung actual noong 2020 to 2021. So ganun kadami yung taong gumagamit ng Facebook. At saka mas malaki yung kaya ng Facebook kasi from mga teenagers up to the medyo mga seniors, ganyan yung scope ng age ng Facebook kasi marami talagang users. Marami sa Facebook yung mga edad ng mga kaya nang bumili ng property, especially na sa mga age ng mga 30 to 60, yan, yung mga afford na talaga na bumili ng property nandyan sa Facebook. So, possible na matap nyo sila kapag meron kayong Facebook account na nagkikita sa inyong real estate business. So, alam nyo ba na ang FB Reels, nag-start lang siya dito sa Philippines just 2022 of March. So, over a year pa lang siya. So, nung March, nag 1 year na. So, sabihin natin,
1.5 year na siya dito sa Pilipinas. Yung Reels, yung talagang parang TikTok. So, ang question ko sa inyo, meron na bang may Facebook Reels dyan or ginagamit nyo na ba yung, nai-utilize nyo na ba yung Facebook Reels na yan? Sa mga gumagamit na, syempre, that's good. That's a good thing dahil talagang helpful sa ating real estate business. Pero dun sa mga hindi pa, it's about time na gamitin nyo na pakinabangan nyo to kasi isang malaking factor to para makatulong sa ating paghahanap ng leads sa nagiging buyer na eventually nagiging closed transaction or deal. So, ah ito kasing Facebook Reels na to, kaya bago lang siya. Kasi parang response to ni Facebook sa ating ah sa TikTok, 'di ba? Kung familiar kayo sa TikTok, 'di ba? Ang TikTok naman talaga parang ang lakas-lakas niya nung pandemic time. Actually, nag-start TikTok mga 2017 hanggang pero napakalakas niya nung 2021. Actually, up to now naman talagang malakas. So, anong gagawin ni Meta or ni Facebook, parang ang mga tao nagpunta na sa TikTok, parang napag-iiwanan na siya. Syempre, hindi siya magpapahuli. Kaya ginawa niya, mas maganda yung Facebook Reels. Kasi monetize. Ibig sabihin, may probability pa na kumita. Sa TikTok naman, wala namang income doon. Di ba na lang pag nag-affiliate ka. Pero dito sa Facebook Reels, mag-upload ka lang ng video mo, ng mga 1-minute video, pwede kang kumita. Di ba? So, add-ons na lang naman yun. Kasi tayo ginagamit naman talaga natin itong Facebook Reels para magkaroon tayo ng mga leads sa mga clients, ng mga buyers na i-dating natin. So, tas nag-build up din tayo ng credibility natin. So, ito yung gamit natin sa Facebook Reels. Pero kung may mga iba naman, yung ginagamit yung Facebook Reels para pang-promote ng product. So, whether you are in a real estate or other type of business, napaka-useful ng FB Reels. Alam nyo ba, aside sa pag-broker, meron pa akong sideline, kagaya nga nabanggit ko kanina. Nagbibenta ako ng mga skincare products, mga household items. So, dun sa skincare products ko, every time na nagpo-post ako ng, let's say, syempre nagbibenta ako ng mga sabon, yung mga lotion, yung mga pampaputi, every time na nag-upload ako, may nagkakaroon ako ng sale na nakita ko may bumili sa Shopee, Lazada. So, ibig sabihin, ganun ka talaga yung potential ng Facebook Reels. Ibig sabihin, buti na lang, di ba? Buti na lang nagkaroon ng ganito. Mas malaki yung chances na makapag-promote tayo ng mga products natin, whether we promote or whether we sell. Sa real estate kasi, we're just promoting. Wala namang bibili ng bahay sa Facebook Reels lang. So talagang, it's a tool para mag-market. Parang marketing tool natin. Pero others use FB Reels as talagang platform nila para magbenta. So, since tayo mga real estate broker, ang gusto natin ma-promote yung mga binibenta nating bahay, binibenta nating mga pwedeng condominium, mga lots. So, napaka-useful niya. So, kaya nga mas marami na rin yung Facebook Reels ngayon. Parang dati nasa Facebook sila, tapos lumipat sila sa TikTok. So, bumalik na naman sila sa Facebook Reels kasi nga may income. Pero, paano ba yun gagawin? Siyempre, kailangan, unang-una, meron ka na bang Facebook account? Likely meron. Although may mga pailan-ilan akong kakilala na di daw sila nag-Facebook, okay lang yun kung hindi naman sila nagbibenta. Pero sa atin kasing mga marketer, sales agent, napaka-importante na meron tayong Facebook account. So meron pa ba diyang walang Facebook account? Pwede niyo bang ilagay sa chat kung sino pa yung wala? Kasi I presume lahat meron na. Kahit yung personal lang na Facebook account mo. So kung wala, it's about time gawa ka na Facebook account. Kasi yun yung number 1 requirement natin para magkaroon tayo ng mga FB Reels. So, meron others aside sa Facebook account mo. Syempre, kailangan mo rin ng cellphone camera. Ganun lang kasimple, hindi kailangan bumili ng mga mamahaling camera. Kung ano yung cellphone mo na gamit ngayon, enough na yon para makapag-create tayo ng mga video. So, mas maganda kung maganda yung resolution ng camera ng phone mo, mas okay yon. Pero yun nga, hindi naman kailangan agad-agad. So kung ano muna yung meron ka, yun muna yung gamitin mo. So use your cellphone para pang take ng mga video. Tapos, check mo yung Facebook mo later after natin. Tingnan mo kung naka-on na ba ang professional mode. Ang gagawin mo lang, i-click mo yung settings sa cellphone mo. Nandun na, di ba, yung cellphone mo, pag pumunta ka sa Facebook account mo, meron doon para mga 3 line na gano'n. Pwede mo i-click yun, tapos nandun yung settings. Tapos, turn on mo lang yung professional mode.
Tapos, pag na-turn on mo na, wag mo nang i-off kasi hindi pwedeng on and off dahil maguguluhan si Meta. Ang mangyayari, pag in-off mo, hindi mo na siya ma-turn on later on. So, pag in-on mo na siya, yun na yun. Ibig sabihin, naka-professional mode ka na. That means yung Facebook mo, yung Facebook Reels mo, yung mga gagawin mong videos, malaki na yung chances na makita yun ng mga potential buyers mo, ng mga clients mo. Ah, tapos, ano na rin yan, parang pwede na rin yung kumita eventually. So, turn on your professional mode. Basta wag mong ito-turn off pag na-turn on mo na. Tapos, check mo na rin. Baka naman yung settings mo, yung privacy settings mo, make sure na naka, hindi ka naka-private. Kasi pag naka-private ka, ikaw lang nakakakita ng mga posts mo o yung mga friends mo lang. Siyempre, ang intention natin is makita ng mga potential buyers natin yung ating mga listing. So, i-on mo yung, ano mo, ay, huwag mong i-turn on yung privacy setting or i-ano mo siya, parang gawin mo lang siyang public. Pero yun nga, kung medyo naaalangan ka, kasi iba naman yung professional sa personal, ano mo, Facebook mo. Kung gusto mo, pwede ka naman gumawa ng fan page mo or pwede kang gumawa ng isa pang account na talagang intention mo lang yun para sa iyong business o sa iyong real estate. Para kung hindi mo na kailangang i-post dun yung mga personal mo. Kasi syempre, iba naman nga yung personal. Baka yung medyo private kang tao, ayaw mo nakikita ng mga followers mo kung ano yung ganap mo sa buhay. So, pwede kang gumawa talaga ng isa pang account na para lang sa iyong real estate business. So, konting trivia pa ulit. Ah, bago ako mag-Facebook Reels, yung talagang aggressive, meron naman akong Facebook page, yung Home Search PH. Actually, matagal na yon. Pero we just created it for the purpose na magkaroon lang ng Facebook account, yung aming business, yung Home Search PH. Pero hindi naman nga kami active doon. Meron naman kaming website, marami naman pumunta sa website namin. Tapos wala naman nagma-manage ng Facebook namin. So parang steady lang siya. Parang we just created it. Matagal na panahon na hindi namin siya nilalagyan ng content. Wala lang. As in, created lang siya. Tapos isang beses ginawa ng husband ko kasi marunong din naman siya, broker din siya. Parang nag-post lang siya ng mga several houses. Tapos parang binus niya lang. So nagkaroon kami sa mahabang panahon na nagkaroon kami ng account, ng Facebook account hanggang siguro last March, parang mga ganyan. Meron kaming 20,000 followers. So, ibig sabihin, ang tagal-tagal na ng Facebook account namin, 20,000 followers lang. Kasi nga, hindi naman talaga kami actively nagpo-post doon. Pero nung nauso na yung Reels, parang sabi ko, ay, uso na palang Reels. So, nung April of 2023, so nung summer lang, ang ginawa ko, inon ko lang yung professional mode ko dun sa personal account ko. So, inon ko siya. Tapos nung month of May, just last few months ago, nung May 2023, we started posting na ng mga reels, basta parang ginawa ko ng active yung Facebook ko. So, May lang talaga kami actively nagpo-post sa aming Facebook account na Home Search PH. Pero since napakabilis ng marami talagang tumitingin, alam mo, dami naman kasing tao sa Facebook. So, yung from 20,000 last May or last April, hindi ko na matandaan, just last summer, hanggang ngayon, parang nagkaroon na ako ng ngayon kasi parang 148 followers. So, ganun siya kabilis mag-grow. Sa dahil nga nagpo-post ako ng mga FB Reels. Actually, sa tingin ko, yung posting ko ng mga FB Reels ang nagpadami ng mga followers. So, kung gusto nyong nagkaroon kayo ng madaming followers, tsagain nyo. Kasi ako parang halos everyday ako nagpo-post eh. Every day. Basta consistent, lagi-lagi. So, ganun lang kabilis, ganun lang kadaling dumami pag sa Facebook ang inyong mga followers. So, start nyo na yan mamaya. Mag-post na kayo kung may mga videos kayo dyan ng bahay, pwede nyong subukan na. Tingnan nyo for the span of 6 months. Kasi ako, April, May, June, July, August, September, October. O 6 months nga. Parang 6 months ago, my followers was just 20,000 followers na matagal lang na-stuck dun sa 20,000. Pero ngayon nga, nadagdagan siya ng 120 mahigit, 100 plus 20,000, 120,000 plus followers na mga potential buyers. So yan, mamaya gawin nyo na ha, yung ating Facebook Reels. So, ayan, dahil ang followers ay currency. Meron akong saying,
followers or currency. Their attention is your wealth. So, ibig sabihin, kapag may attention kang nakukuha sa mga potential viewers mo, buyers mo, mako-convert mo sila into a sale. At yung sale na yon, syempre magkaka-commission ka. Alam mo naman ang commission sa real estate, di ba? Nasa 3%, 5%, pero ang value naman ng mga binibenta natin, siguro naman meron pa bang nagbebenta ng below 5 million? Di ba? Parang bihira na yon sa taas ng mga property ngayon. So parang ang binibenta mo na nasa halagang siguro average 10 million, 20 million. Tapos kunin mo na lang dyan yung 3% or 5%. O, di ba? Ang laki na ng pwede mong kitain talaga. Kaya very good din talaga yung ating uh, real estate business. Basta tandaan nyo kung anong content nyo, yun yung na-attract yung viewers or audience. Kung nagpo-post ka ng mga bahay, syempre ang na-attract mo yung mga home buyers. At yung mga home buyers na yan, possible yan na immediate home buyer, as in pabili na, kailangan na makabili. Or possible din na future home buyers din yan na bibili din sa'yo later on. Pero yun nga, pag na-build mo yung credibility mo sa kanya, eventually, ikaw din yung kukontakin yan. Especially kung territorial ka. Halimbawa, talagang naghahanap sila sa Quezon City. So, tas ikaw yung nakikita nilang lagi nag-feature ng mga Quezon City houses. So, tatawagan ka din nila. At saka ako parang, napapansin ko yung isang bumili sa akin nung nakaraan, parang nakita niya lang din ako sa Facebook, sa mga reels. Okay, so proceed na tayo ha. Ano lang yun, konting kwentuhan about Facebook Reels. By the way, Facebook Reels, kapatid niya naman yung Instagram. So whenever nagpo-post ka sa Facebook, nagpo-post ka na rin sa Instagram account mo. Kasi ano naman yan, parang same owner naman yung Facebook at saka yung Instagram. Tsaka kung ano yung pwede mo i-post sa Facebook, pwede mo na rin i-post sa Instagram, pwede na rin sa other platforms like sa YouTube, Shorts, mga 1-minute video, o pwede naman sa TikTok. Okay? So, eto na ang number 1 natin. Create high quality reels. Create content is the best sales tool. Great content is the best sales tool in the world. So, kailangan talaga maganda para panoorin ka. Yun nga sinabi ko na possible na camera mo lang ng cellphone mo. Mas maganda kung mataas yung resolution ng iyong camera cellphone para maganda yung quality. Tapos dapat hindi ka masyadong shaky hands ha. Kasi ako pag nagawa ko ng video, ako lang naman na nag-video sa mga bahay. Parang ginaganyan-ganyan ko lang naman. Tapos pag ako naman sa sarili ko, binivideo ko yung sarili ko, meron lang akong tripod, tapos nasalita ako. So, sarili ko lang. So, kaya napakadaling gawin ito kasi hindi mo kailangan ng editor, hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng videographer, hindi mo kailangan ng editor, kailangan mo lang yung sarili mo, tsaka yung cellphone mo, tsaka yung confidence mo para magawa mo yung mga dapat mong gawin na video para sa bahay, tsaka para sa sarili mo. Kasi hindi lang naman bahay, pwede ka magpaligo, para kang natuturo, pwede ka mag-explain kung ano yung alam mo about real estate. So, yon. Pag maganda yung video mo, maganda yung lightings dapat. Kaya gagawa ka ng video mga daytime, maliwanag, o pag naman tayo naghahanap ng bahay, di ba, ginagawa naman natin during daytime yan. So, mas maganda, wag maulan. Although, okay lang naman kasi maliwanag pa rin. As long na maliwanag, buksan niyo yung mga ilaw. Kasi importante, maganda yung lighting, maganda yung quality ng yung video para panoorin. Pero kung maganda naman talaga yung bahay at maganda ang presyo, panonoorin din naman yan. By all means, may manonood at manonood ng mga reels mo. Kung nagsisimula ka pa lang, syempre konti pala yung makakita. Pero as times goes by, syempre dami rin yan. So, number 1, create high-quality reels. Ayan. Number 2, be a master storyteller. Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. So, pag naggagawa ka ng reels, ng mga short video mo, mga 1-minute video, para ka lang nagkukwento. Ikwento mo lang yung bahay. Parang ikwento mo kung gaano siya ka-attractive, kung ano yung mga selling point niya, kung bakit siya maganda, bakit siya unique. Tapos, ayun, parang yung the way you speak, para ka lang talaga nagkukwento sa makikinig sa'yo. Para kang nagkukwento sa iisang tao lang. So, makaka-relate siya sa'yo. So, galingan mo na lang sa pagkukwento about the house o kung ano man yung binibenta mo. Kasi parang mas willing to listen ng mga viewers mo. Ayun, gawa ka lang ng pwede mong isulat yan sa simula kapag hindi mo pa alam. Kasi pwede ka naman mag-voice over. Kasi ako minsan voice over lang ako pag hindi ako yung naka-video. Kasi minsan pagkasama ko yung aking videographer or yung aking husband, sabihin ko, video mo naman ako habang naglalakad ako doon sa bahay. Tapos, hindi na ako nagsasalita nun. Ang ginagawa ko na lang,
pinu-voice over ko na lang. At the end of the day, pagkatapos ko siyang i-video sa gabi, i-voice over ko lang siya. So, bahala na ako mag-isip kung ano yung gusto ko. Sa mga nagsisimula, kung hindi ka pa sanay, pwede mo namang isulat kung ano yung gusto mong sabihin during the uh, pagbo-voice over mo. Okay, meron bang question later ha? Sagutin natin yun. Number 3, use trending music and avoid copyrighted music. Marketing is the harmonious and compelling blends of words and visual, but also sounds and music. Napansin nyo, parang mas lively ang isang video kapag maliban sa boses ng nagbo-voice over, halimbawa ako, nilalagyan ko pa yan ng background music para lang hindi boring or para mas lively. So, yun, sa Facebook, pwede kang gumamit ng music kung invited ka na. Kasi meron talaga silang mga music na pwede mong pagpilian. Ako, gumagamit ako ng mga instrumental lang kapag voice over. Kasi hindi pwedeng nagsasalita ako, tapos may kumakanta dun sa background. So, parang instrumental lang. So, bawa ako, invited na ako ni Facebook para gumamit ng mga music na yan. So, okay ako doon. Pero kung hindi pa kayo invited to use yung mga music, pwede naman kayo mag-voice over na gamit yung music sa laptop nyo. Tapos, ako kasi yung ginagawa ko habang halimbawa, ayoko ng music halimbawa, nasa TikTok ako or nasa ano, o kahit dito sa Facebook, ang ginagawa ko, yung cellphone ko, di ba nakasalita akong ganyan. Kasi sa cellphone ko, kasi voice over yon. Tapos naka-on yung YouTube ko. Tapos naka-type doon, no copyright background music. Pipili ako doon ang gusto ko. Tapos hihinaan ko lang para may sounds lang na may music lang habang nagsasalita ako. So pwede nyo rin gawin yan. Make sure na hindi copyrighted yung magagamit nyo kasi magkaka-copyright, meaning sasabihin ni Facebook na gumamit ka ng music, kailangan mo i-delete na yung video mo na yon. Kasi nga, kumbaga meron kang copyrights infringement doon. Bawal mo kasing gamitin kung hindi sa'yo yung music, parang ganon. So, marami namang na no copyright music, background music, pwede mo rin gamitin yun. O kaya naman, kung invited ka na ni Facebook, pwede mo nang gamitin yung yung kanilang mga music. Okay? Sige. Move tayo number 4. Keep it short and sweet. So, 60 seconds lang kasi ang Facebook Reels. Ako ginagawa ko nga minsan 59 seconds lang. Kasi pag tinransfer ko siya sa iba, nagiging 1 minute. So, sakto na yung 1 minute. So, ibig sabihin mo na dito sa video mo ng 1 minute, lahat ng pwede mong sabihin na importante. Yun na lang kung ano yung pinaka-importante about the property. Ako sinasabi ko yung lot area, floor area, hindi lang yung price. Kasi minsan ayaw ng mga seller na sinasabi yung price kasi paaring magbago. Ngayon, pwedeng ganito yung presyo niya. Tapos pag nagbago isip ng seller, gusto ng babaan, hindi na valid yung yung sinabi ko dun sa video. Kaya wala lang akong presyo kasi nga, that's variable eh. Pero yung lot area, floor area, location, sinasabi ko na yon. So, sabihin mo lang kung ano yung best para dun sa bahay na pinopromote mo, sa property. Ganun. Shannon, shall we have a break or shall I continue? Ayan. So, thank you so much po, Miss Eva, for that learning. Grabe, first part pa lang, diba? And may mga natutunan na po tayo. So, are you guys learning? So, may mga natutunan po ba kayo? So, if you are learning, type number 1 in the chat. Okay, so, ayun. So, may mga natutunan tayo. So, we are not done yet. So sabi nga ni Miss Eva kanina, followers are currency. Their attention is your wealth. So mako-convert mo yung mga viewers ninyo into sales. So it's never too late to start utilizing social media, lalo na yung FB Reels. Tiyaga lang talaga, saka consistency. And of course, as you start doing your FB Reels, try nyo din si Dazzle. So you create a professional Dazzle website para rin mailagay nyo siya sa Reels description ninyo ang inyong mga Dazzle links para ma-secure nyo talaga yung mga buyers ninyo. Okay, so allow me to share my screen. So, kita na po ba yung screen ko?
share ko po ulit yung screen ko. Ayan. So, how about this one? Nakikita nyo na po ba yung screen ko po? Ayun. Great. Okay. So, ayan. So again, I want to share with you this tool na po pwede nyo pong i-utilize. So aside from starting your FB Reels, so this tool is something that you can use, something that you can benefit from. So again, this is Dazzle, your ultimate real estate productivity tool. So what can Dazzle do for you? So ano yung with Dazzle, you can organize your listings in one easy-to-access place. And of course, you can get a shareable links of your listings and share that with your clients and social media. So if magsa-start na po kayo ng mga reels ninyo, maganda po yung Dazzle, yung na-share nyo po, yung Dazzle links ninyo, ilalagay nyo siya sa reels description po ninyo para ma-secure nyo po talaga yung buyers po ninyo, yung mga viewers ninyo is ma-secure nyo po sa. And of course, number 3, create a personal real estate website in 3 easy steps. Yes, 3 easy steps lang po at makakagawa na po kayo ng sarili niyong professional website na po pwede niyong i-add doon sa Reels description po ninyo para makita din ng mga viewers ninyo na meron pala kayong professional looking na website. Okay. So, ngayon, at this point, I want to show you guys kung yung live demo kung papaano natin i-access si Dazzle. So with Dazzle po is no downloads needed na po siya. Punta lang po kayo on your browser and then type dazzle.co. So no worries for everyone na gumagamit lang ng mobile phones nila, no worries because you can still access Dazzle on your mobile phone kasi mobile friendly naman po si Dazzle. So what you will do is punta lang po kayo, open nyo lang po yung browser po ninyo and then type dazzle.co. Ayun. So from here, nandito po tayo sa landing page ni Dazzle. So we can see 2 buttons here. So we have the Get Started for Free button and the Login button. So if it's your first time po na wala pa po kayong account with Dazzle, so click nyo lang po itong Get Started with Dazzle. So here, is magsa-sign up po tayo. So kung wala pa po kayong account, you can either sign up via Google or magma-manual sign up po kayo. So it's up to you po. And if ever naman na meron na kayong account, so click nyo lang yung login. So here, I'm gonna log in my account. So manual login lang yung gagawin ko. Alright. So, kapag nakapag-login na po kayo, eto po yung makikita ninyo, yung dashboard. But of course, if first time pa lang po kayo, first time na nag-sign up, wala pa po kayong makikitang listings dito. So, you will need to upload your listing. So, eto po yung sinasabi ko sa inyo na ma-organize po yung listings ninyo in one easy-to-access place. So, ano po yung gagawin natin para makapag-create po kayo ng listing? So, punta lang po kayo dito sa Create Listing. Click nyo lang po yan. So, here, lagay nyo lang po yung details ng listing po ninyo. So, ayun, lagay nyo lang yung mga details. So, maggagawa po ako ng sample listing lang. So, paste lang ako ng description dito. Bedrooms, bathroom. So, super easy lang po talaga. Ilalagay nyo lang po yung listing details po ninyo. So, price, for example. And then here is mag-a-assign lang kayo ng cover photo. So, you can drag and drop your files or browse through your files. So, pili lang kayo ng cover photo. So, for example, eto. And then, upload property photos. So, dito naman po, you can upload up to 20 photos. Of course, including the cover photo. So, per listing po, makakapag-upload po kayo ng up to 20 listings. And here, makikita po ninyo na meron pong yung mga nagi-green po, meaning upload complete na po siya. And of course, you can add here your
you can upload your property video. So if meron po kayong YouTube channel and then meron po kayong mga YouTube video, then you can add that video link here. So for now, hindi muna ako mag-a-add ng video. And dito naman po is ilalagay lang yung location. So for example, eto maglalagay lang ako ng location, the city, Cagayan de Oro City. So it's up to you if ilalagay niyo po yung barangay and other details, location details. And dito naman po is maglalagay lang kayo ng mga features and amenities if meron. So for example, lalagay lang ako ng balcony, and then for outdoor features, lagay lang ako ng carport. And of course, you need to set the visibility of your listing. So ano ba tong visibility? Ano tong public and private? So if you are going to set your listing into public, that means na it will show up on your my website. So papakita natin yan later, yung website po ninyo. And if private naman is hindi po siya mag-show up or hindi siya mag-a-appear sa inyong website. So, kayo lang po yung makakakita. Makikita nyo lang po yan sa dashboard po ninyo. So, for now, we will set our listings into private. And then, pag tapos na po lahat, na-provide nyo na po yung lahat ng details, then click nyo lang yung publish listing. So, hindi na po kailangan mag-intay ng 24 hours or ilang oras kasi instantly po maa-upload yung listings po ninyo. And ayan. So here, you can view your photos. Dito, ma-view niyo yung mga photos ng listings ninyo. And here we have the details, the description na nilagay natin kanina, and of course, the licenses din para sa compliant po kayo. And here, we also have other listings. So, pwede yung i-scroll ng mga buyers ninyo para makita nila na, hindi lang pala ito yung property na binebenta ng real estate person na ito. You can also edit your listing. And of course, pwede nyo siyang i-share. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. So, you can share your listing, this particular listing, doon sa social media ninyo. And pwede din po siyang i-add doon sa Facebook Reels description ninyo para makita din ng mga viewers ninyo yung personal website ninyo or yung property links ninyo. What you can do with your links is po pwede nyo din po siyang i-share on your Facebook feed. So, paste nyo lang po yung link ninyo and then may lalabas dyan na thumbnail as well as the title and description. So, ganun lang po kadali and then post nyo lang po siya. You can also add descriptions here if you'd like. So, ganun lang po kadali mag-upload and mag-share ng listings with Dazzle. So, ngayon, is ipapakita naman po natin. So, paano ko po makikita yung website ko? So, easy lang po siya. Click nyo lang po yung My Website. So, here, eto na po yung magiging website po ninyo that is shareable, of course, to any social media platforms. So, click nyo lang yung copy link and then the link of your website will be copied. And po, pwede nyo na po siyang i-post sa inyong Facebook account, sa kahit anong accounts po ninyo, pwede nyo ilagay sa mga bio po ninyo, sa mga social accounts ninyo. And pwede nyo din po siyang i-add sa inyong Facebook Reels if makakapag-start na po kayo. And of course, we have analytics, Dazzle Analytics. So if you are wondering kung paano nyo makikita kung may nag-view na ba sa mga listings or Dazzle links na sinend niyo or shinare niyo sa social media. Of course, we have a analytics for that. So here, makikita po ninyo kung ilang views na yung website ninyo or yung specific pages or listings ninyo, property listings ninyo. And makikita nyo din po kung ilang visitors meron kayo. And of course, the average visit times. And makikita nyo din po yung referrers. And here, pwede nyo siyang magsaselect kayo ng time frame. Halimbawa, gusto nyo makita yung data or yung analytics for the last 30 days. So, pwede po yan. Or last 24 hours. So, ganun po siya. So, very easy lang po talaga to do or to start your Dazzle journey. So, kung gusto nyo naman pong ilagay yung licenses po ninyo, so punta lang po kayo dito sa account settings.
So here is po pwede niyong palitan anytime yung domain name po ninyo. So kayo pong bahala kung ano po yung ilalagay ninyo sa domain name ninyo. And you can also add here your display email and your contact number. So etong display email po and mobile number, eto po yung contact details wherein your potential clients can contact you. So kapag okay na, click nyo lang yung save changes para ma-save po siya, para ma-update po. And of course, here, click nyo lang yung profile. This is where you can upload your profile picture. So, save lang din kanina sa pag-a-upload ng mga photos. Drag or drop nyo lang po or mag-browse lang po kayo. You can also edit your first name, last name, and pwede din kayong mag-add ng description about yourself so that your potential clients can get to know you better. So, save nyo lang din po. Don't forget to save the profile. And of course, yung licenses naman po. So, here, ayan. So, add nyo lang po lahat ng license details po ninyo if meron na po kayo. And then, the validity and save license info lang after. So, ayun lang po. Very easy lang talaga to use Dazzle and to have your own personal website. And of course, if meron po tayong mga questions or concerns regarding the app, do not hesitate to message us. Meron po tayong message box po dito. So, click nyo lang po yan and then message us para po ma-assist po namin kayo sa mga questions po ninyo. Alright. So, we have some questions here. So, we are gonna answer all your questions. No worries po kasi may nagte-take note po ng mga questions po natin. So, babalikan po natin yan mamaya sa ating Q&A portion. Okay. Alright. So, I hope you will try Dazzle. Sign up na po kayo. So, this is your chance also na hindi lang Facebook Reels yung isa-start po ninyo, but also your Dazzle. So, create po kayo, mag-sign up po kayo ng Dazzle account po ninyo and then upload your listings, share your listings to your social media, add them to your Facebook Reels description para makasecure po talaga tayo ng buyers. So, ayun lang po, very easy. Okay, so I'm sure you guys are all excited para sa part 2 ni Miss Eva. Okay, so ayun, I'm gonna give back the floor to Miss Eva po para sa kanyang part 2. Ayan. Have a solid call to action. Don't just tell people what you do. Tell them what to do next. Yan. Siyempre, kailangan nating sabihin sa kanila sa video natin kung gusto mo ba silang tawagan ka, gusto mo ba silang mag-follow sa'yo, gusto mo ba silang ipasubscribe, or ano bang gusto mo? Gusto mo pa-visit yung website? At the end of the video mo, yung 1-minute video mo, pwede mo silang sabihin kung anong kailangan nilang gawin para most of them naman is susunod kung ano yung sinabi mo kung talagang interested sila dun sa bahay na pinakita mo. Ako, at the end of the video, sinasabi ko na kung gusto mong makita yung full house tour nito, pwede mong i-check sa YouTube channel ng Home Search Philippines para makita mo yung price, yung details, and everything. And follow for more. Parang yun, yung sinasabi ko at the end of the video. Kasi syempre, yung mga videos ko kasi dito sa Facebook Reels, mga 60 seconds lang or 1-minute video na talaga namang bitin. Minsan, baba lang ng bahay yung napapakita ko. So, parang lumalabas itong mga Facebook Reels video na to. Ano lang sila? Para lang silang teaser. Para lang silang bait para panoorin nila yung mas mahabang video. Yun nga yung mga nasa YouTube ko naman. Kasi yun, kumpleto. As in, mga 10 minutes video yun, 15 minutes. Talagang full house tour. So, para mas ma-encourage ko sila na papuntahin sila dun sa YouTube ko. Siyempre, nakakatulong din sa akin yun sa YouTube ko naman para dumami rin yung views, mga subscribers or followers. So, yun yung sinasabi ko. Parang i-visit nyo yung YouTube channel ng Home Search Philippines. Tapos sabi ko, follow for more. Ganyan. So, at the end of your video, kailangan masabi nyo kung ano yung gusto nyo gawin ng mga viewers nyo. Most likely, pa-visit mo sa website mo, pwede mong sabihin, check my Dazzle website at
www.oilba. At least makikita nila yung website mo na nandun talaga lahat ng mga properties dun sa area na binibenta mo, di ba? Parang mas napopromote mo rin yung website mo o kung ano pa man yung gusto mong ipagawa sa kanila, yung mga social media accounts mo. So, yun yung kailangan mong gawin sa mga videos mo. Kailangan magkaroon ng call to action. Hindi pwedeng nanood lang sila. Kailangan after that, may gagawin sila. Sorry, tatawagan kanila, i-visit yung website. Para naman, syempre, magkaroon ka ng benta. O kaya pwede mo sabihin, o comment na lang kayo dyan sa ano, kung gusto niyo magpa-tripping. So, yun, dapat meron kang specific instruction na next nilang gagawin. Okay? So, let's move to number 6. Ito, consistency. Post regularly. Regular and consistent posting is not a sprint. It's a marathon. It's not about the long-term relationship with your audience. So, yun nga, nakwento ko sa inyo kanina na dati matagal na akong, meron naman talaga kaming Facebook account na ginawa namin way back many years ago. Pero wala naman kaming ginawa, di ba? Hindi kami nagpo-post. Parang nag-create lang talaga kami ng Facebook account. So wala naman nangyari. Hindi kami nagkaroon ng mga followers doon. Nagkaroon pa unti-unti. Pero nung regularly na kami nag-post, yun nga, nag-start kami siguro mga April or May. Siguro sabihin na natin May kasi talagang seryoso na consistent na talaga every day almost nagpo-post na kami. Doon kami nagkaroon ng mga followers, doon kami nagkaroon ng mga inquiries, pag binisit yung home search PH na Facebook, makikita nyo doon sa isang bahay, kahit minsan nilalagay ko na doon yung price, yung lot area, floor area, yung mga basic na details, nilalagay ko na doon. Yung mga nag-message na location, tas hindi ba binabaha dyan, o kaya negotiable ba, clean title. So, nagkakaroon na ng mga comments na gano'n. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng interest yung mga buyers or viewers, kaya sila nagko-comment. So, kaya naman tanong nila, what's your contact number? O minsan nilalagay ko na rin yun, or can we do viewing? May experience niyan, pag regular kayo nagpo-post, magkakaroon kayo ng mga comments dun sa mga videos nyo. Lalo na kung minsan kasi matsatsambahan nyo, may magba-viral kayo na video na siguro meron ako nag-viral na video, mga 1 million views. Kasi nga, ang mura ng bahay, parang, goodbye. So, ang dami-dami nga. Siguro, hindi ko nakakaya sagutin lahat. Kaya, kailangan ko na ng assistant ng secretary ko para tulungan ako sa pagsagot dun sa mga inquiries. So, nagkakaroon ako ng mga, syempre, hindi naman lahat na nagpo-comment or nag-message buyer o talagang immediate yung buyer na yun. Pero at least, nagkakaroon ako ng mga schedule or ng viewing appointment. So, ganoon din mangyayari sa inyo once na regularly, consistently, nagpo-post kayo ng mga listings ninyo. So, tuloy-tuloy lang. Ang style nyo na lang, halimbawa, sa isang araw, pwede kayo mag-set na doon kayo magbe-video ng mga bahay. Pag sinabi kong mag-video kayo ng bahay, ang kailangan nyo lang yung sarili nyo at yung cellphone nyo. Hindi nyo kailangan ng ibang tao para magawa yung video. Kaya napakadali talaga ng mga 1-minute video. Kasi hindi mo kailangan ng professional videographer, na editor. Kailangan mo lang makapag-video ka. May isang bahay sa kagaya ko, like lalabas ako. Doon sa isang araw na yon, mag-video ko ng, after lunch. Punta ako doon sa isang location, let's say sa Parañaque, sa BF Homes, isang subdivision. Lahat ng mga alam kong bahay na pwede kong puntahan na bukas lang, pupuntahan ko din, so videohin ko na siya. So, ibig sabihin ko na kapag video ko ng 5 houses, meron na akong maipopost sa Facebook FB Reels ko for 5 days. O, diba? So, parang isang araw kong ginawa, pero meron akong 5 days na video. Ganun din gagawin nyo. Pupunta kayo dun sa site, sa location ninyo. O kaya yung mga model houses, pwede nyo i-video yon, yung mga pre-selling, o kahit mga condo. Yun, i-video nyo na siya sa isang araw. Tapos, kasi syempre, hindi ka naman talaga everyday, hindi mo naman kayang gawin everyday pupunta ka para mag-video, di ba? Pero at least sa isang araw, nakagawa ka na ng several videos. Tapos yun yung i-upload mo for the next 5 days kung 5 yung nagawa mo. Or siguro gawin mo 7 para for the next 7 days, meron kang daily uploads. Ako naman, yun nga, medyo busy kasi marami rin naman talagang ginagawa. So, on the time na hindi ako wala akong mga bagong videos, ang ginagawa ko na lang, nire-repost ko na lang yung mga dati ko ng video na available pa. So, pwede nyo rin naman gawin yon. Kasi somehow, may mga ibang hindi pa nakakapanood nun, para nyo siyang binubus or para nyo lang siyang ina-up. Kaya kahit old videos na siya, pero since available pa naman, magkakaroon din ng mga inquiries. So, para lang talagang consistent ka nakakapag-upload. So, oras na lang ang kailangan mo dito. Okay, let's move to number 7.
So use hashtag wisely. Hashtags are like keywords for social media. Use them correctly and your content will be discoverable by the right audience. So kung napapansin nyo sa description, kasi di ba maglalagay ka ng title, ng description, lagi ka may makikita sa mga ilalim na hashtag. Dapat relevant syempre. Ang purpose ng hashtag para maging discoverable lang yung video mo. Halimbawa, binibenta mo sa Quezon City, pwede mong hashtag house for sale in Quezon City. Sa dulo na to ng description ha. Pag nalagay mo na yung details, sa ilalim mo, nandun na yung hashtag house for sale in Quezon City, house for sale in Parañaque, o kaya brand new house for sale, house and lot for sale, hashtag, pwedeng by territory, location, or pwede naman description, pwedeng hashtag modern house for sale, or hashtag real estate PH, hashtag real estate Quezon City. So, kailangan lang umisip ka ng hashtag na bagay dun sa pinost mo. Kaya, isip ka lang. Ako kasi minsan pare-pareho na yung mga hashtags ko eh. Kaya yung mga hashtags na yan, bawa may isang tao na naghahanap ng bahay sa Quezon City. So, ang gagawin nila, tatype lang nila dun sa search na house for sale in Quezon City. So, kung gumamit ka ng hashtag house for sale in Quezon City, likely, isa ka dun sa mga list ng mga videos na lalabas. Diba? So, ibig sabihin, may makakakita na talagang naghahanap. So, use hashtag. Wag mong kakalimutan kasi kahit ang ganda ng video mo, kaso wala namang makakakita kasi nga hindi ka naglagay ng mga keywords na pwedeng gamitin ng mga naghahanap, hindi ka rin nila sayang, di ba? Hindi ka makikita. So, use hashtags. Number 8 tayo. Engage in the comments. Engage, enlighten, encourage, and especially just be yourself. Social media is a community effort. Everyone is an asset. So, mapapansin nyo, pag consistently na kayo nagpo-post, nagkakaroon na, lalo na pag maraming views, nagkakaroon na yun ng mga comments, nagtatanong na sila about sa posting mo. Ang pinakamaganda, kung medyo may oras ka naman at may masipag ka naman talaga magtingin-tingin ng iyong social media, especially Facebook mo, pag nakikita, meron namang notification pag may nag-message sa'yo. So, pwede mo ikaw mag-response na mabilis. Kasi habang nandun pa sila sa platform, let's say, nandun pa sila, Facebook pa sila, pag nag-comment ka, makikita nila. So, nagkakaroon na kagad kayo ng communication. Pwede mo nang kontakin yung buyer or sabihin mo, pwede mo siyang, sir, ito yung number ko, tawag ka naman sa akin para masisita for viewing. So, kung mabilis ka mag-reply, mas malaki yung chance mo na ikaw makakuha ng appointment. E, paano kung cash buyer yun, di ba? O kaya naman nagmamadali. So, kailangan lang prompt. Di ba lagi naman ang sinasabi na daig ng maagap ang masipag. So, syempre maganda kung masipag ka, tapos maagap ka pa. So, yun, kailangan lang active ka sa pagko-comment. So, mapapansin ng mga tao, ng mga viewers mo na talagang responsive ka. So, pag responsive ka, mas madali silang magko-communicate sa'yo kasi alam nila sumasagot ka ng message, ng tawag, sasagot mo yung mga questions nila, nakakapagbigay ka ng mga additional information. So, somehow, nakaka-build ka na ng relationship sa iyong potential buyer. So, mabilis mag-reply is the key. Diba, ganun din naman gusto mong bawa. May nag-text ka. Diba, gusto mo na makagad reply ka nung sino man yung tinextan mo. So, ganun din dito. Mag-engage sa comment, mag-reply ka agad sa mga comment. Kung may opportunity naman na sumagot agad. Move to number 9. Promote on other platforms. Market your best customers first, your best prospects second, and the rest of the world last. So, aside dito sa ating Facebook Reels, meron pa tayong mga ibang social media. Marami pa. So, kung nilagay mo siya sa Facebook Reels mo, make sure malagay mo siya sa website mo, yung national website mo. Malagay mo rin siya sa IG mo, Instagram mo. Malagay mo siya sa mga YouTube mo, mga shorts. Kung mga 1 minute lang yung video sa TikTok, sa Twitter, sa lahat ng mga platforms na possible para mas dumami talaga yung inquiry sa'yo, mas makilala ka. Kasi nasa lahat ka ng social media account eh. So, yun. Promote to other platforms. Kung ano man yan, kung saan ka sa active, promote mo lang siya. So, make sure na meron kang TikTok, meron kang Facebook Reels, meron kang YouTube Shorts, meron kang Instagram Reels, meron ka rin Twitter account. Tapos yung website mo, yun, syempre importante. Kasi sa website, parang it's your own eh. So, always make use of your website, yung Dazzle website mo nga.
Okay? Okay, punta na tayo sa number 10. Use FB Insights and Analytics. Monitor how your reels perform. Inspect what you expect. So, kung mapapansin nyo, pag nag-post ka, kahit mag-post ka ng picture, bawa picture lang naman yung pinost mo, meron doong nakalagay insights. Pwede mo i-click yun. O kaya kahit nag-post ka ng reels, makikita mo yung analytics. Nandiyan na rin yan sa cellphone mo kung sa cellphone ka nag-check or sa laptop. Malalaman mo na yung analytics mo. So somehow, malalaman mo kung mako-compare mo parang okay ba tong ginawa ko na to? Mas okay ba to? Parang somehow makakagawa ka na ng diskarte kung paano mong i-improve yung mga videos mo. Kasi makikita mo, ay ito konti lang ang konti lang ng views, ng comments, ng reaction. Ay, ito namang isa mas maganda kasi maraming comments, maraming views. So somehow na ano mo siya na understand mo kung ano ba may mali ka bang ginawa, may tama ka bang ginawa. Syempre kung ano yung mas mataas yung views mo, doon parang puro somehow, ganun yung gagawin mong improvement. Kung ano yung, parang gagayahin mo yung mga may matataas ng views. Kung ano ba yung, dahil ba maganda yung bahay, dahil maganda ba yung pagkaka-voice over mo. So malalaman mo yan sa yung insight and analytics. Applicable yan sa Facebook at saka sa Instagram. Ayun, tapos na. So, sa ating mga nakinig dyan, ganun lang kasimple ang Facebook Reels. So, ang pakiusap ko uli is visit niyo yung ating mga ito, meron akong Facebook, may TikTok, may Instagram. Follow and subscribe para somehow nakikita niyo paano bang mga ginagawa ko na pwede niyo rin naman gayahin. Although, syempre, magkakaiba naman tayo ng location. So, yun. Ano pa? So, sa Ayan. tapos na yung ating Facebook Reels. Kung may mga questions, pwede rin naman. Okay, so thank you so much po, Miss Eva, for this learning opportunity para makapag-start po talaga ng FB Reels marketing, yung mga real estate professionals po natin. So, before we proceed with the Q&A, I would like to share with you a very quick announcement lang po. So, I would like to take over the slides po, ma'am. So, wait lang po. Ayun. So, share ko lang po yung screen ko. So, very quick lang po ito before we proceed with our Q&A. So, while I share with you this announcement is prepare nyo lang po yung mga questions po ninyo for Miss Eva and for Dazzle, of course. So, of course, we would like to see you guys for our next Dazzle Mondays webinar. So that will be on October 30. So we will have another webinar session po with Miss Eva Burines. So I hope you guys can join us next Monday as well. And of course, we will have a raffle promo din po sa October 30 po. So we will have one winner of 500 pesos worth of GCash and one winner of 1 year free subscription to Dazzle Premium. So, paano ba makasali sa ating raffle promo? So, I would like to again invite you guys to join our Dazzle community. So, lahat po ng members natin sa ating communities will have the chance to win our raffle. So, join lang po kayo. Again, ayun, so join lang po kayo. You may scan our feel free to scan our QR code here. So mag-join lang po kayo sa ating communities para po you will get a chance to win our raffle sa next session po natin. Okay, so I think ayun lang po. We can now proceed with our Q&A with Miss Eva. Hi, So, ito sa meeting chat, may mga nag-question lang. So, sagutin na natin. Okay, dito ba sasagot sa chat or basahin yes, ko yung ma'am. question? Pwede ko pong basahin yung questions, ma'am, for you. Sige, So we sige. have a question here from Hein Halmanzar. So, is it okay po ba to use FB page in posting reels? Oo naman. Asan yun? Is it okay to use Epic page in posting? Oo naman. Facebook page na pwedeng personal account or fan page, pwede. So, meron din po, sabi ni Sir Roland, can you set a sample reel here po?
Pwede po Paano ba ba kayo yun? magpakita ng sample reels po ninyo? Pwede niyo mong i-share yung screen po ninyo, ma'am, Sige, try ko lang. para makita po nila kung Ito, nakita papaano niyo yung po. sandali. Subukan ko muna sa aking Facebook. Dali kasi kailangan ko i-delete yung mga more reels. Hmm. Nakita niyo yung screen ko, di ba? Di Wait pa po. lang. Di ba? Sige. Share screen, Facebook. Dali lang. Yan. Kita nyo, ito yung Facebook account ng ng Home Search PH. So dito, anyway, pag binisit nyo siya, mga photos, ito nga, sinare ko yung sa Dazzle natin. Ayan, ito yung mga sample ng reel. Ayan, kapopost ko lang nito kanina. Ayan, may nag-comment na meron na siyang, mas maganda itong tingnan sa cellphone kung ilan na yung kanyang views. Tingnan ko lang. Kasi pag mga tungkol sa mga reels, mga short videos, mas magandang gumamit talaga ng cellphone. Kasi mas madali nyo siyang nakikita. So, yan yung sample ng reels ko. Pero pag sa cellphone, pag pumunta kayo sa Home Search PH, click nyo lang yung reels. Sa labas na lahat. Dali lang. Ayan, sample yan ng mga reels. Ito kasi, mga videos to ng mga bahay. Kita nyo ba? Nakikita ba? Sa Yes screen? po, ma'am. Ayan. Nakikita po. So, may mga picture ng bahay. Kasi syempre, active na nga tayo sa Facebook. So, hindi lang reels ang meron sa Facebook account ninyo dapat. Kasi, bawa ako, nakita ko yung follow button, nakita ko yung mga pictures ng bahay, mag-follow na rin ako. So, whether picture yan, video yan, okay lang. Ang maganda lang sa reels, mas marami na kasing nanonood. Yung iba tamad magbasa, nanonood, gusto lang manood. So, yan, lalagay nyo lang yung mga videos nyo. Saan na ba yung huling? Katamang tagal kong hindi Siyempre, minsan busy tayo, di ba? So, yan. Ito yung sample ng reels. Check nyo na lang mamaya pag may oras kayo, punta kayo sa Home Search PH, nandyan yung click nyo lang reels, tapos lalabas na siya. Okay, so we have another questions here po, ma'am. So, saan daw po ba makikita ang insights? What else? Sige, next question. Saan daw po makikita yung insights, ma'am? Doon din, mas madali siyang makita sa cellphone. Mhm. So, halimbawa, meron tayong ah, kahit ngayon sa Dazzle Ayan, no. Ay, nakikita ba ako sa camera? Ayan. Yes po. Halimbawa, ito, yung video. Sa ibaba ng video, nakalagay doon, boost a post, tapos nakalagay see insight. I-click mo lang yon. Pag-click mo nun, ayan, lalabas kung ilan yung nanood, ilan yung nag-comment, ilan yung nag-share. Ando na lahat. Click mo lang under the video yung insights. Alright, so may question din po tayo dito. How long should the reels be? Kasi if too long, baka hindi na ma-upload very well. Hindi, So ano how long naman, po yung 1 minute, 60 seconds. So, pinakamaiksi mo siguro 15 seconds hanggang 60 seconds. Ano ma-upload dyan? Huwag lang sumobra. Pag nagsobra ka na ng 1.01, minsan ayaw niya na ma-upload. So, ang gawin mo na lang, ako 59 seconds lang ako pag reels kasi minsan nagkakaroon nga na additional 1 second. So, nagiging 1 minute na rin. So, 59 seconds is the safest. Okay. So, another question po, ma'am, is dapat po ba talaga naka-portrait yung video sa Reels? Kasi ang mga videos mo dapat ganito, portrait. Kasi pag kumbaga, inagaano siya sa cellphone Kung ano yung cellphone natin, parang dun sila nakatingin. Nasanay na tayo sa ganyang hawak ng cellphone, naka-portrait. So, kailangan pag gumawa ka ng reels,
pang cellphone. Kasi ano yun intention talaga siya pang mobile. Liban na lang kung YouTube video na manonood sila sa TV, ayun, kailangan yun nakaano, parang nakaganyan. So pag mga video gagawa ka, nakatayo. Mag-video ko. Nakatayo sa cellphone ko. Pag 1 minute ha. Pero pag gusto nyo mahabang video, halimbawa, TikTok, meron na silang long form. Okay lang kahit i-ganon nyo. Kasi nakalagay naman doon na parang pwede mong i-rotate yung screen mo. So parang buong screen, nakakapanood sila. Pero pag 1 minute, ano lang, portrait. Okay. So, another question po, is advisable po ba na i-share ang TikTok videos sa FB Reels? Possible naman yon. Kaso, kung gusto mong i-monetize yung FB Reels mo, hindi pwedeng may watermark ng TikTok. Kasi, hindi yun i-honor ng, ng Facebook Meta kasi alam nila na hindi original yung content. Pero kung tatanggalin mo yung watermark, punta ka lang, mag-download ka lang naman ng mga ng mga app na watermark remover. So yung galing sa TikTok, nilagay mo siya sa Facebook Reel, tapos tinanggal mo na yung watermark, lalabas na siya as original content mo. So okay 'yun. Mapapakinabangan yung monetization kahit sa bawa, meron tayong YouTube Shorts. Meron akong isang YouTube Shorts na napakadaming views. Siguro 500,000 mahigit na views. Sabi ko, bakit ganun? Parang wala namang kita yung video na yun. Ang dami-daming nanonood, dami-daming nagko-comment. Nung tinitigan ko, napansin ko, meron pala akong kasi from TikTok yun eh. Parang na-upload ko siya. Tapos, nandun yung watermark or logo ng TikTok. So, hindi ako na monetize sa sa YouTube. So ganun din sa Facebook. Pag basta every time na meron kang watermark, automatic 'yon. So hindi siya mamomonetize. At the same time, may probability pa na i-message ka ni Facebook, kasabihin nila meron kang violation kasi you're posting unoriginal content or parang ginrab mo lang kung kanino man. So bawal 'yon. Kailangan talaga sarili mong content. I see. Meron din po tayong question, ma'am. Ano po ba yung ginagamit ninyo na video editing app to start? Actually, hindi ako masyadong techie. Wala akong ginagamit. As in diretso, pag video ko sa cellphone ko, upload na. Ano na lang, voice over na lang. Bawa yan, camera. Tapos video. Bibidyohin ko yung mga bahay. Ini-edit ko lang siya pag in-upload mo na kasi siya sa ah, Facebook, meron dong mga nakalagay na pwede mong gawin. Pwede kang maglagay ng text, pwede kang maglagay ng music, lagay mo voice over. So doon na mismo, kung Facebook yan, andun na lahat. Hindi mo na kailangan mag-CapCut. Liban na lang kung naputol yung video mo. Bawa na, first video mo, na-cut mo, parang ayaw mo naman ng ulitin. So, pagdidikitin mo lang sila sa CapCut. Pero yung sufficient na talaga yung Facebook Reels na pang-edit. Yung nakalagay lang, di ba, naglalagay ako lagi ng mga words, tapos naglalagay ako ng voice over, naglalagay ako ng music, yun na yun. Ganun lang siya kasimple. Sa mga hindi techie, hindi mahilig kumbaga hindi technical masyado, kayang-kaya natin yan. Kasi nga ako wala ako talagang, kumbaga hindi ako masyadong mahusay sa technology. O, hindi pa ako mahusay ng lagay na yan. Pero ganun siya simple. Even mga oldies, siyempre pag medyo tumatanda, hindi na masyadong magaling sa mga technology. Ayun, ganun siya kasimple lang, kaya kayang-kaya ng mga real estate brokers, kahit may edad na. Ayun. So, may another question pa po tayo. Sabi, ibang question po, pero baka may ma-input. Meron po bang boosting ng buong FB page or per video lang? Paano po i-boost yung buong page aside from sharing the pages sa group? Ayun, meron siya, nakalagay boost a post per video lang yon. So, pag nag-boost ka, or nag-ads ka dun sa video mo na yon, may bayad syempre. Per video lang siya. Ako kasi hindi ko na-try pang mag-boost or kung talagang gustong-gusto mo nang mabenta yon, pwede kang hindi mo lang siya basta i-boost, parang i-advertise mo talaga siya. Punta ka lang sa Meta, tapos nakalagay na doon yung mga ads para mas mo siya, ma-manage mo siya, malagay mo yung ibang details. Hindi lang boost kasi pag binus mo, parang yun parang sa lahat, hindi targeted. So, I suggest, punta ka na lang doon sa account mo sa Facebook, tapos ayusin mo na lang yung kung kanino mo siya gustong
ipakita yung sa mga target market mo. Bawa sa mga ages 22, hindi, mga siguro mga ages 40 years old to 60 years old kung mahal yung bahay na binibenta mo. Para mga ganun. Pero per video yung pag-post. I see. So, another question naman po, how long po ba and how many reels po ba until makapag-monetize po ako? Ang Reels kasi meron silang required na number of views. Kalimutan ko na kasi pag yung sa akin kasi monetize agad. Kasi nga meron ako, I think 10,000 followers. Kailangan meron kang 10,000 followers. Tapos meron kang 5,000 minutes views para ma-monetize ka. So, medyo marami. Ay, masyado naman marami yung 10,000. Baka 1,000 followers lang. 1,000 followers. Nako, i-google nyo na lang ha. Nakalimutan ko na kasi hindi nga ako, yung sa akin kasi, since meron na akong 20,000 followers, pag on ko ng professional mode ko, agad, monetize agad. Pero at least 1,000, I guess. Yes. Yung 5K followers, So, pwede another yan. question naman po, how much? Mm-mm. How So, much another daily question budget? po, how much po yung daily budget niyo sa FB ads usually? Wala. Hindi ako nag-FB ads at all. Hindi ko pa na-try. Pero sa home search sa mga bahay hindi ko pa na-try. Pero bawa nag-advertise ako sa skincare, sa mga whitening soap, whitening lotion. Depende sa iyo, pinakamababa 200 per day. So ganoon din siguro sa bahay. For ano 'yon, for one day lang 'yon. Tapos mamimili ka lang kung gaano kadami yung pwedeng makakita ng mo, ng video mo or ng posting mo. Siguro kung target mo mga 2,000, baka mga 300 pesos per day. Siguro, dapat mag-range ng 200 to 500 pesos per day yung budget mo sa FB ads. So, meron din po tayong question dito. Can you show us po how to turn my account into professional mode? So, paano po siya? Pwede sa cellphone. Sino ba siya? Sino siya? Para ma-address ko siya. Ayan. Okay siya. How to turn ito. Si Elroy. Elroy, ah, punta ka lang sa Facebook mo. Naka-on ba yung cellphone mo ngayon? Punta ka lang dyan. Tapos dun sa bandang baba, merong page, merong tatlong dot. Kung may makikita kang tatlong dot dun sa mo, sa baba ng Facebook mo, di ba, name mo. Teka lang ha. Pwede yung, i-click mo lang yung picture mo dun sa upper right. Parang dito. Hindi lang masyadong kita. Ayun. I-click mo lang yung picture mo, tapos punta ka lang sa professional dashboard. So, ayun. Click mo lang yung turn on professional mode. Ganun lang. So, pwede nyo din po yung i-search sa Google para makita nyo po kung paano po siya. Basta pag So, inon nyo na, huwag nyo nang i-off ha. Kasi hindi na pwedeng pag on-off nyo, wala na, hindi na, maguguluhan yung meta. Tapos hindi ka na niya i-on, kahit i-on mo. So, bawa, inon mo, tapos bigla mong in-off, tapos i-on mo uli. Wala na, hindi mo na ma-on. I see. Kailangan decisive ka pag mag-on ka, yun na yun. So, meron pa po ba tayong mga questions from the group? So, we will entertain last two questions po. And by the way, may nagtanong din pala kanina, is Dazzle free? So, si Dazzle po, uploading your listings with Dazzle is definitely free. So, you will get a shareable link for every listing. And you can also take advantage of creating your own personal real estate website with Dazzle kasi free po siya for now. So, ayun, take advantage po kayo. Mag-sign up na po kayo today and start creating and uploading your listings and share that one to your social accounts, especially sa Reels po ninyo. So, ano po yung premium account sa Dazzle? So, yung premium account po, that will be the personal website po. But for now,
you can use that one for free po. You can create your Dazzle website for free. So take advantage nyo po while it's free. Ayun. So do we have any questions? And another thing, another po na magiging premium feature po natin is we will have our teams feature or the agency feature. So ila-launch po namin yan. So we will announce that one to our FB group as well. So ayun, mag-join po kayo guys. Don't forget to join our communities. Okay, so I guess wala na po tayong mga questions. So again, share ko lang po ulit yung screen ko. So I am inviting you guys to join our Dazzle community. So make sure po na mag-join po tayo dito para updated po tayo sa mga recent happenings po natin, sa mga free webinar sessions po natin. So join po kayo dyan sa ating community. So we hope to see you guys sa ating communities. Ayun, so thank you so much po again to Miss Eva for the valuable session natin ngayon. Salamat po sa na-share niyo po about Facebook Reels. And I hope madami pong natutunan yung ating mga real estate professionals na nag-join ngayon. Ayun. Thank you guys. Thank you so much for joining. Have a great day. Thank you po. Thank you, Miss Eva.